Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Sa huling aralin, natutuhan mo ang mga pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim o sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Sa araling ito ay matututuhan mo ang naging partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka laban sa mga Espanyol. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang matutukoy ang iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Mailalarawan mo ang mga katutubong pangkat na nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol at mapapahalagahan mo ang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Nalaman mo na ang mga layunin na dapat mong matutunan. Ngayon, balikan natin ang nakaraang aralin. Panuto, lagyan ng fact ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananaw at paniniwala ng mga Muslim at bluff naman kung hindi. Number 1. Malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kalayaan. Fact. Number 2. Hindi sila basta nakikipagkasundo sa mga dayuhan. Fact. Number 3. Ang pagsakop sa kanilang teritoryo ay nangangahulugan ng malaking digmaan hanggang kamatayan. Fact. Number 4. Tinalikuran nila ang kanilang relihiyon at tinanggap ang relihiyong Katoliko. Bluff. Number 5. Ang pakikipaglaban ay pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinagisnang relihiyon. Fact. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, hayaan muna nating sagutan ang gawaing nasa ibaba. Panuto, gamit ang crossword puzzle, hanapin ang mga katutubong Pilipino na nakipag-alsa laban sa mga Espanyol. Ang aking mga nakitang salita: Sumuroy, Lakandula, Bangkaw, Melchora, Daguhoy, Teresa, Patrocinia, Diego Silang, Tamblot at Gliceria. Naging madali ba sa inyo ang paghahanap ng mga katutubong Pilipino na nag-alsa laban sa mga Espanyol? Marahil ay naging mahirap sa iyo ang paghahanap ng mga katutubong nag-alsa sa mga Espanyol. Kaya ngayon ay iyong lilinangin ang mga kaalamang ito sa tulong ng mga teksto na sadyang inihanda upang madagdagan ang iyong kaalaman. Napapanahon na upang mabigyan natin ng pagpapahalaga ang mga revolusyonaryo mula sa iba't ibang rehiyon, lalawigan at sektor, kabilang na ang mga kababaihan na mga tumulong at nakidigma para sa bayan. Ngayon, ating alamin ang naging partisipasyon ng bawat isa sa pakikibaka ng bayan. Ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa nila Lapu-Lapu noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsad ng rebelyon. Ang pag-aalsa ni Lakandula. Hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na mailibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang mga anak ni Lakandula, ang huling hari ng Maynila. Ang mga dato ng Tondo, 1587 hanggang 1588. Ninais ng mga dato sa pangunguna ni Magat Salamat, Martin Pangan at Juan Banal at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Pag-aalsa ng mga Igorot noong 1601, pagtutol sa pagbibinyag sa mga Igorot ng Hilagang Luzon sa Kristyanismo, alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Pag-aalsa ni Bangkaw noong 1621, pinamunuan ni Dato Bangkaw ng Sigara na lumaban sa simbahang Katolika ng Leyte. Pag-aalsa ni Tamblot noong 1621 hanggang 1622, pagtutol ng mga Boholano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Isinagawa ito sa unang araw ng pista ni St. Francis Xavier. Pag-aalsa ng mga Itneg 1625 hanggang 1627,
Pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominican at hinikayat ang mga itneg na magnakaw, dumumi sa mga imahe ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila sa Kristyanismo. Pag-aalsa ni Tapar sa Panay noong 1663. Pinangunahan ni Tapar ng Iloilo na naghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton, kung saan ay kikilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. Pag-aalsa ng mga Tangaga sa Cagayan noong 1718. Pinigilan nila ang mga katutubo ng Tugigaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristyanismo at hinimok ang pagsasauli sa mga praile nang ibinigay nilang mga rosaryo at eskapularyo. Pag-aalsa ni Daguhoy sa Bohol noong 1744 hanggang 1829. Nagalit si Daguhoy, isang dating kabesa de barangay, dahil sa pagtutol ng kura ng bayan ng marangal na libing sa kanyang konstableng kapatid. Pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas noong 1840 hanggang 1841. Nagalit si Apolinario de la Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Confradia de San Jose. Pag-aalsa ni Magalat noong 1596. Kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat, isang rebelde mula Cagayan, ang di makatuwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Pag-aalsa ni Ladya sa Malolos, Bulacan noong 1643. Kinumpiska ang kanyang ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na mag-alsa laban sa mga mananakop. Pag-aalsa ni Sumuroy noong 1649 hanggang 1650. Pinamunuan ng waray na si Agustin Sumuroy ang pag-aaklas laban sa Polo y Servicio sa Samar. Taliwas sa patakaran ng Polo, ang mga waray ay pinadala sa mga pagawaan ng barko sa Cavite, malayo sa kanilang tirahan. Pag-aalsa ni Maniago 1660 hanggang 1661. Pagtutol ng mga Kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan noong 1660 hanggang 1661. Nagugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libu-libong katutubong nagtatrabaho sa paggawaan ng barko. Pag-aalsa ni Almazan sa San Nicolas, Laucag, Ilocos Norte noong 1661. Pinamunuan ni Don Pedro Almazan, isang mayamang pinuno ng Lawag na kinoronahan noong 1660 bilang hari ng Ilocos at Juan Magsanop, pinuno ng Bakara, Bango. Pag-aalsang agraryo sa Katagalugan noong 1745 hanggang 1746. Malawakang pag-aalsa ng mga magsasaka ng rehiyon ng Katagalugan sa pangunguna ng mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Cavite, dulot ng pangangamkam ng mga praile sa kanilang lupa. Pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang noong 1762 hanggang 1763. Nag-alsa si Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ang mga Espanyol. Pinatayin ng kanyang kaibigang si Miguel Vicos. Pag-aalsang Basi noong 1807. Pinamunuan ng isang Pedro Abaristo sa kasalukuyang Pidig, Ilocos Norte. Ngayon talakayin na natin ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Unahin natin si Gregoria de Jesus. Siya ay kilala sa bansag na lakambini ng Katipunan. Siya ay sumapi sa Katipunan bago pa man makasal kay Andres Bonifacio. Sa isang pagpupulong ng mga Katipunero, nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na pangulo at siya ay inihalal na pangalawang pangulo. Mahirap ang naging kalagayan ni Oriang, kanyang palayaw, lalo na nang matuklasan ang Katipunan. Bilang lakambini ng Katipunan at asawa ng Supremo, siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Pinamahalaan din ni Oriang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi ng Katipunan
na nasugatan sa labanan. Si Gliceria Mariela de Villavicencio. Bagaman marami ang kumampi sa mga dayuhan, may mga miyembro rin ng mga mayayamang angkan ang matapat na sumuporta sa layunin ng rebolusyon. Isa sa kanila si Gliceria Mariela de Villavicencio ng Taal, Batangas. Maaga siyang nagpakasal kay Eulalio Villavicencio sa gulang na 19. Dahil parehong nagmula sa mayamang angkan at mahusay sa pagnenegosyo, mas napalago nila ang kanilang mga ari-arian. Nang mapatay noong 1872 ang mga paring Gomburza, nagsimula na si Gliceria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay ng 18,000 pesos nang bumalik. May dala na itong mga kopya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Rizal. Ang mga ito ay kanilang ipinamigay. Si Patrocinia Gamboa. Tubong Iloilo si Patrocinia Gamboa, bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angkan ng mga ilustrado, kabilang siya sa mga naghahangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mahilig siya magbasa ng mga komposisyon ni Rizal at Lopez Haina. Hindi nagtagal, sumapi na rin siya sa mga nagre-revolusyonaryo sa kanilang lalawigan. Hindi siya kaagad pinagdududahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Melchora Aquino. Kilala si Melchora Aquino sa bansag na ina ng katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. Dahil mayroon siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Hindi rin siya naging maramot na magbigay ng palay o kalakal niya sa kanyang tindahan. Dito madalas niyang makausap si Andres. Siya ay hinuli at ikinulong dahil sa kaniyang pagtulong sa mga katipunero. Siya ay ipinatapon sa Guam kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Pilipino. Pinili niya magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Si Teresa Magbanwa. Tinaguri ang unang mandirigma sa Panay at mas kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa katipunan ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa katipunan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan. Tumulong siya sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag na Nay Isa. Maraming labanan ang kanilang naipanalo. Sa kabila ng gutom at kakulangan sa armas, unti-unting naagaw nila ang mga bayan ng Panay hanggang masakop ng mga pwersang revolusyonaryo ang buong isla. Nakuha niya ang mga armas laban sa mga Espanyol. Pinangunahan ang mga tropa at nanalo ng ilang mga labanan sa ilalim ng pamumuno ni General Martin Delgado. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Ang kanyang kapatid na si General Pascual ay isa rin sa nagtanggol sa Haro. Aktibo rin sa pakikipaglaban ang kanyang kapatid na si Elias. Nang bumagsak ang Santa Barbara, Iloilo, sa mga kamay ng mga Amerikano, naging gerilya sila. Napatay ang kanyang kapatid na si Elias sa isang labanan, samantalang patraydor namang pinatay si Pascual. Nagluksa siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Nang magsimulang magsisuko ang mga general, dilansag niya ang kanyang pangkat. Sa halip na sumuko, ay lumipat siya sa bayan ng kanyang asawa at namuhay ng tahimik. Itinigil niya ang pagkipaglaban nang makita niyang walang mangyayari sa pagtutol nila sa pananakop ng mga Amerikano. Ang naging bunga ng pag-aalsa. Hindi nagtagumpay ang mga unang pag-aalsa sapagkat hindi nakamit ang mga layunin. Gayunpaman, naging paraan ito upang ipabatid ng mga Pilipino ang pagtutol sa mga pagmamalabis ng mga pinuno at praileng Kastila.
ngunit walang ginawang paraan ang pamahalaan upang masugpo ang baluktot na pamamalakad. Sa kabilang dako, nagpamalas ng katapangan ang mga katutubo sa kanilang pag-aalsa. Subalit, kulang sila ng disiplina, walang pagkakaisa at walang pinuno o lider na malakas upang buklurin ang damdamin ng mga tao. Atin ngayon sagutin ang mga pamprosesong tanong. Number 1. Sino-sino ang namuno at nakilahok sa nasabing pag-aalsa? Ang aking mga kasagutan, sina Raha Lacandula, Raha Sulaiman, Magat Salamat, Francisco Daguhoy, Diego Silang, Gabriela Silang, Gregoria de Jesus, Patrocinio Gamboa, Melchora Aquino at Teresa Magbanwa. Number 2. Ano-ano ang naging dahilan ng kanilang pag-aalsa? Sagot. Ang kanilang mga dahilan ay ang dahilan sa mga pang-aabusong pang-ekonomiya, pang-politikal at pang-relihiyon. Number 3. Paano ipinakita ng mga katutubong Pilipino ang kanilang pagtutol sa kalabisan ng mga mananakop na Espanyol? Sagot, nag-aklas, nakipagdigma, nakipaglaban, nagsagawa ng revolusyon o rebelyon. Number 4. Sa iyong palagay, nagtagumpay ba ang mga ito sa kanilang naising pagbabago laban sa pamamalakad ng mga Espanyol? Ipaliwanag ang iyong sagot. Sagot, hindi. Dahil kulang sila sa disiplina, walang pagkakaisa at walang pinuno o lider na malakas upang buklurin ang damdamin ng mga tao. Number 5. Bilang mag-aaral, sa paanong paraan mo mapapahalagahan ang ginawang pamamaraan ng mga katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol? Sagot, bilang mag-aaral, mapapahalagahan ko ang kabayanihang kanilang ginawa sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanilang kabayanihan at pagtatanggol sa kalayaang tinatamasa natin ngayon gaya ng ginawa nila noon. Ngayon ay nagkaroon ka na ng kaalaman tungkol sa mga naging partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Upang lubos na maunawaan ang aralin, sagutan ang mga sumusunod na gawain. Ang gawain sa pagkatuto bilang isa, panuto, tukuyin kung ang pag-aalsang pangrelihiyon, pag-aalsang ekonomiko, o politikal ang mga sumusunod. Ang aking mga naging kasagutan, ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, mula sa kahon sa ibaba, isulat sa patlang kung sino ang tinutukoy sa bawat bilang. Ang aking mga naging kasagutan, ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Batay sa iyong binasang teksto, kumpletuhin ang nilalaman ng graphic organizer sa ibaba. Mga dahilan na nagbigay daan sa mga Pilipino na maglunsad ng rebelyon laban sa mga Espanyol, politikal, ekonomiko at relihiyon. Ang resulta, umusbong ang damdaming makabayan ng mga Pilipino, sumidhi ang kanilang pagnanais na maging malaya. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, gamit ang read and react, suriin at basahin ang sitwasyon, ipaliwanag sa iyong sariling pananaw sa pamamagitan ng pagbibigay reaksyon kung paano nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino ang patakarang pinairal ng mga Espanyol na naging dahilan ng kanilang pag-aalsa. Pahayag, pagtutol ng kura pari na bigyan ng marangal na libing ang kapatid ni Francisco Daguhoy. Reaksyon, sang-ayon ako sa ginawa ni Daguhoy. Magagalit din ako kung hindi mabibigyan ng disenteng libing ang aking kapatid dahil kapatid ko iyon at wala namang ginagawang masama ang kanyang kapatid upang hindi bigyan ng disenteng libing. Pahayag, sa pilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Reaksyon, bilang isang Pilipino ako ay magagalit dahil sa mga pang-aabusong ginawa ng mga Espanyol. Sobra ang kanilang pagmamalabi sa kapangyarihan, hindi na sila naawa sa mga Pilipino. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto,
Ilagay ang naging partisipasyon sa pakikibaka ng mga kababaihan ng bayan. Isulat ang sagot sa loob ng kahon sa iyong sagutang papel. Ang aking mga naging kasagutan. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Panuto. Gamit ang chart sa ibaba, pumili ng isang Pilipino na naging bahagi ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Iguhit ang masayang muka kung tagumpay at malungkot na muka naman kung bigo. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mga unang pag-aalsa laban sa mga Espanyol, saliks ng pag-aalsa, pinuno ng pag-aalsa, lugar na pinangyarihan at resulta. Pag-aalsang panrelihiyon, ang napili ay si Apolinario de la Cruz. Nangyari sa Tayabas, Quezon, ang resulta, malungkot na muka. Pag-aalsang pang-ekonomiko, ang pinuno ng pag-aalsa, si Diego Silang. Ang lugar ay sa Vigan, Ilocos Sur. Hindi nagtagumpay, malungkot na muka. Pag-aalsang politikal, ang pinunong namuno ay si Rahal Lacandula. Lugar na pinangyarihan ay sa Tondo, Maynila. Ang naging resulta, hindi naging matagumpay, sad face. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Panuto, ibigay ang naging dahilan ng pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol. Punan ang chart na nasa ibaba. Ang aking mga naging kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Panuto, ilarawan ang naging partisipasyon ng mga Pilipino sa pakikibaka ng bayan laban sa kolonyalismong Espanyol. Pumili lamang ng isa, gawain ayon sa iyong kakayahan. Gawing gabay sa pagmamarka ng gawain ng sumusunod na rubrics. Ang aking nagawang slogan, Bayaning Pilipino, ating pahalagahan, alalahanin kanilang kadakilaan. Ang aking nagawang poster, ang aking nagawang sanaysay, napag-alaman na maraming dahilan ang nagbunsod ng revolusyon sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol. Maraming mga katutubong Pilipino at kababaihan ang nagpakita ng katapangan upang may pagtanggol ang bansa laban sa kolonyalismong Espanyol. Bilang isang mamamayan, sa paanong paraan mo sila mapapahalagahan at ang kalayaang kanilang ipinaglaban. Ang aking kasagutan, bilang isang mag-aaral, pahahalagahan ko ang ginawang pakikipaglaban ng iba't ibang rehiyon at sektor para sa kamalayang pambansa sa pamamagitan ng pag-alaala sa ginawa nilang kabayanihan, pagkukwento sa aking mga kaibigan ng kanilang kadakilaan, pagprotekta sa ating pambansang teritoryo at pagmamalaki sa ibang bansa ng ating pagiging isang Pilipino. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ng ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 5. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.